Okay boys, good morning sa inyong lahat. Ito yung ating sitwasyon ngayon. Pakita muna yung ating garahe. Boy oh, pagang. So tapos na yung ating gas-gas serye na yan. So balik na tayo sa ating project car, no? Actually ngayon gagawin ko ngayong araw is ipapapino ko lang yung ating sound system. Before tayo lumabas, meron kasi ako binili dito sa Facebook eh. Nung bata ako, napanood ko na tong Wonderloop na to, iba pa packaging. Syempre ngayong may kotse na ako, gagamitin natin siya para kay Barak. So kung naalala nyo, kaka-change oil lang ni Barak. Sabi dito, technical benefits. So, sabi dito, increase engine power. Pucha, baka mag 300 horsepower tong si Barak save fuel by up to 25 to 30. So kung naalala nyo boys, ito si Barak tipid siya, no? Nasa 12 kilometers per liter kapag city, 14 naman kapag long drive, no? So testingin natin. After siguro mga 1 week, babalitaan ko yan ang mangyayari sa kanya. Protects the metal surface of the engine. Actually boys, binasa ko yung reviews netong Wonderloop, kaya rin bumili ako neto. Basically additive siya guys, no, na ilalagay natin sa makina ni Barak. Ngayon testingin natin kung totoo ang balita. Wala namang masama kung nagtatry, no. Marami rin akong tropang actually gumagamit nito. Testingin natin, no. Meron din sila, actually lahat pwede mo lagyan ng ganito basta may makina. Makina na kailangan ng langis boys ha. Syempre pwede rin siya sa motor, sa barko, sa eroplano, sa traktor ng lolo mong panot. Marami kasi fake din nito boys eh. So kumuha kayo dun sa legit talaga, no. So basically ang main function niya is fuel saver, anti-pollution, tsaka engine treatment, engine enhancer, metal protector. Yun yung mga nakalagay dito. Sabi niya, mas mapapalamig daw nito yung ating makina. So, testingin natin, no. Okay naman si Barak, boys, no. Actually, gusto ko lang mas maging okay siya. Syempre kasi may katandaan na rin tong may katandaan na rin kasi yung makina ni Barak, no. So, baka kailangan niya na ng mga ganitong tulong, no. Sa isang kotse, 250 ml ang suggested na lana nilalagay. Ang recommended na ilagay. So, lagay tayo ng 250 rito. Pagang. Patuloy natin. Habang pinapatulo natin yan, ngayong araw is ipapapino natin yung sound system na ito ni Barak. Ngayon, para sa mga magtatanong ano ba ang nakalagay sa sound system ngayon ni Barak. So basically, naka-tweeters siya. Ayan, kung makikita nyo, may tweeter doon. Naka 4-way na speaker. Tapos naka 4-way channel na amplifier. Yung amplifier nito boys, kinuha ko kay Cory. Kung naalala nyo, naka J-Bell to si Cory all the way. Hiniram ko muna yung amplifier ni Cory. Pero yung subwoofer ni Cory nandyan pa rin. Kinuha ko lang yung amplifier. Ngayon, nung kinabit ko yung amplifier, putya, nagganda leche-leche yung sound system na to. Di ba meron dito sa head unit, meron yung fader tsaka balance, di ba? Yung left, right, yung front tsaka rear. Ngayon po siya naghalo-halo. Yung front napunta sa rear. Tapos sa rear, kanan lang lumalakas. Pag nilagay mo sa right, lumalakas naman yung sa left. Ha? Paano nangyari? Yung po siya nagkahalo-halo na. Hindi ko na maintindihan. Tapos ang tumutunog na lang ngayon is yung dalawa rito. Tapos yung sa harap nawala. Since nung kinabit yung amplifier na yon, nagganda leche-leche yung sound system na ito ni Barak. So, para naman ma-enjoy natin yung drive natin, dadali natin siya sa isang trusted shop daw ng mga tropa sa may Manila, no? So, sasamahan nyo ako ngayong araw. At to give you guys an update pala kung ano na nangyari sa paint ni Barak. Baka hindi nyo kasi nakita last time. Baka hindi nyo napansin. Different angle tayo ngayon. Pero wala na, no? Yan na yung mga pininturahan natin, no? Pero still, sobrang kinda pa rin na Barak. Samahan nyo ako ngayong araw, papapinuhin natin yung sound system na ito ni Barak. Dati pala boys, sobrang heavy ko sa sound system. Gusto ko ng ampli, naka-tweeters. Pero kasi, pinagbibenta ko yung lahat kasi naisip ko na kailan lang ba ako nagpapatugtog ng malakas. So, pinera ko na lang iba. Pero anyway, lugi pa rin natin binenta yun syempre. Matastingin nga natin to. Sabi kasi dito sa Wonderloop boys, mas magiging less vibration daw ang may dudulot niya sa makina natin. Tapos mas malamig sa makina. Lalagay na lang ako ng link para panoorin nyo yung video na to, yung Wonderloop na to. Tinesting ko lang, no. Update ko kayo, abangan nyo yung update natin dito sa Wonderloop na to in the next few days. Punta na tayo sa sound system. Paayos natin yung ating agenda ngayong araw. Tara! Okay boys, pag nakasakay kayo dito sa kotse, makikita nyo talaga ano yung walang speakers. Kunwari dito, hindi ko lang kung maririnig nyo, pero ang nasa tunog lang talaga is yung nasa bandang likod na part. Diyan sa likod na part. Tapos dito sa harap, dalawang side, wala siyang speaker. Hindi ko alam kung mahina or wala talaga, pero parang wala eh. Tapos kapag nilagay ko siya dito, sinet ko yung sa front, lumalakas yung rear. So pag nilagay ko sa rear, nawawala yung sa likod, which is yung totoong rear, pero wala naman tumutunog dito sa harap, walang gain. Ang gulo, di ba? Hindi ko rin naintindihan yun. Pero anyway, yun yung i-address natin ngayong araw. So pupunta tayo ng Manila. Let's go! Okay boys, dito na tayo sa ating location. Ito si Papi, oh. Tinitira yung ating SIR o si Barak. Dito ako nagpapagawa. Ito pala yung kanyang Facebook page. Tindi nung init pa, oh. Parang ano eh,
Pinipritong bangus eh. Quick update. Puchat, binaklas na to par. Kakabaklasan na dito garo. Pagang sabi ni bossing mali-mali daw yung wiring na nakakabit. Malay ko kung ano yung sinasabi niya dyan. Kaya nga pinagawa na lang natin, diba? Ayun o, mga speakers natin. Pioneer. Si boss dyan. Okay, kuya, anong nangyari sa head unit natin? Bali ano lang bossing, nagkaroon lang ng problema sa wiring. Sa wiring? Medyo bali-baliktad. Tapos Okay. yung dito sa RCA, tama naman yung kabit. So siguro kaya lang hindi gumagana isang RCA kasi yung head unit merong settings to na yung ano kasi to eh, front tapos rear, pero pwede rin siyang sub out. Okay. Ngayon may settings dito na baka kaya hindi niya ginamit yung isang RCA dahil ang lumalabas sa signal dito pang sub. Bass lang maririnig mo dun. Okay. Kaya siguro front lang ang ginamit niya. Kaya ngayon ayusin natin. Kaya siguro yung left tsaka right. Oo, Rear baliktad. tsaka front, ganun? Oo, ganun yung nangyari. Nabaliw eh. Oo nga eh. Siguro ang nangyari, parang ganito yung gumagana, imbis na ganito. So ito kasi yung front, left and right yan eh. Ito. Front to, left and right. Siguro ang gumagana nakaganyan, diagonal. Okay. Kaya pag nagpan ka ng left and right, kung saan pumupunta. Okay boys, time check. 3:14. All goods na ang ating speaker. Beat drop. Ay, wala pa. Kinagandaan sa kanya boys, pwede ko na matodo nang hindi na mamatay yung ating speaker. Beat drop. Wala pa rin ah. Ayun na, beat drop. Bang! Woohoo! Okay. Kinagandaan sa salvation ni El Garahe, naayos niya yung issue na ang hina natin masyado malakas eh. Naayos niya yung issue na left, right, tapos center, tsaka center, rear, tsaka front. So all goods na ang sound system ni Barak boys. Uuwi na tayo parang nasa loob ng concert hall. Let's go! The next day. Okay boys, brand new day. Alam ko sinabi ko last vlog natin is hindi ako maglalagay ng subwoofer. Pero par, nilinis ko na yung trunk natin yan par. Siyempre maglalagay ako ng subwoofer. Alam mo naman ako boys, kapag wala akong masyado ginagawa sa bahay, putya, tinatamaan ako ng boredomness. So bibili tayo ngayon ng subwoofer, tsaka ampli may bibilin tayo. So papakabit ulit natin kay El Garahe. Samahan nyo ako ngayong araw. Hapon na pala no. Let's go! Okay boys, ito na yung ikakabit nating subwoofer tsaka amplifier para kay Barak. Meron tayong Rockford na subwoofer, ayan. Tapos C7 na amplifier, parang Rimowa eh. Ayun o, bagang. So sa harap boys, yung ating apat na speaker, naka-ampli rin siya. Ngayon, yung kanyang ampli naman dito is JBL. Ito yung pinagawa natin last video. Ayan, medyo mukhang bato lang siya pero naka-amplifier rin yan. Yung ampli na yan, pinapower niya yung apat na speakers. Ngayon, kumuha tayo ng amplifier para sa subwoofer. Kasama package deal kasi yun boys eh. So, tara, Manila tayo. Let's go. Papakabit na natin to. Okay boys, time check. Anong time check ngayon? 5:41. Dito ulit kami kay Boss El Garahe. Pagang. Dito namin ikakabit yung isang amplifier boys. Sa ilalim ng driver side. Yan. Yan. 5 minutes later. Okay boys, time check. 9:23. Pakinggan natin beat drop. Bang! Dito pa rin kami boys sa El Garahe. Pakinggan natin beat drop. It's a revolution. Bago lakas oh. Bang! Sara natin, Sara. Halimbawa gusto mo mahina sound trip lang, pero may bass. Minsan kasi pag mahina yung volume, tapos sa bass yan. Ngayon punta ka sa settings, pinutin mo na itong gitna, tapos audio, hanapin mo yung sub control. Yan.
Sub W control. Gitna lang ulit. Tapos, isa pang pindot para lumipat dito. Tapos pwede ka mag-plus, pwede ka mag-minus. Ano ba yun? Mahina lang. Kargahan mo. Pwede yun. Medyo ramdam mo na. Pero pag maglalakas ka na, lagay mo na Zero ko na lang ulit. Para safe lang yung gamit. Okay. Paglilipat kasi, itong 12 na to, face yan. Kung yung saan 12 ito? Ito. Okay. Yan yung face ng sub kung palabas siya o paloob. Minsan kasi may magandang base na naka-reverse polarity yung sub. Timplahin mo lang, experiment ka. Tapos yan, ito yung 100 Hz, yan yung cut-off ng sub. Ilan ang safe yan na 100? 100, safe na yan. Okay. Okay, yun lang. Tapos pag gusto mo off yung sub, dito. Wala nang tulog yun. Wala na. Wala na cut off siya? Pagka in-off mo rito yung sub. Nag-control ka na rito. So pag gusto mo on, subwoofer off, pinutin mo lang gitna. Normal lang. Pag reverse kasi yun nga, reverse polarity. Okay boys, pauwi na kami. Heat check on the house. Beat drop. Pakinggan natin beat drop boys. Woo! Ayun na! Let's go! Sakit sa dibdib, par! Inalisan namin boys yung yung ito nakakabit dito. Bumalog kasi. Ayun ang ingay eh. Bagong sakit sa dibdib, par! Parang nasa silo eh. Okay boys, dito na tatapos video natin.